Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Presyo ng diesel, balik 92 pesos ang kada litro sa ilang gasolinahan sa Pasay. Ilang motorista, kamot ulo. Lieutenant General Antonio Navarrete, itinalagang bagong AFP Chief of Staff. Romeo Bronner, magre-retiro na. Kampo ni Congressman Martin Romualdez, itinangging ilang beses nagtangkang lumabas ng bansa ang dating House Speaker. Sa MBC TV Sports, dating San Peda at Gilas Youth player JV Gallego patay sa aksidente. At sa showbiz pattern, P-Pop Kings SB19, kauna-unahang Pinoy group na naimbitahan sa isang ceremonial first pitch ng isang Major League Baseball game sa US. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Kamot ulo ang mga motorista at tsuper sa panibagong malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa pag-iikot ng DZRH, ang diesel sa isang sangay ng Shell sa Andrews Avenue sa Pasay pumalo na sa 87 pesos and 20 centavos hanggang 92 pesos kada litro matapos tumaas ng 8.20. Ang gasolina naman naglalaro sa 79 pesos and 70 centavos hanggang 88 pesos and 40 centavos kada litro. Habang sa kalapit nitong sangay ng Petron sa Naia Road, mas mura sa 85 pesos and 30 centavos hanggang 87 and 40 centavos ang kada litro ng diesel, habang 86.40 hanggang 77.40 ang gasolina. Umaasa ang mga motorista at driver na magagawa ng paraan ng gobyerno ang mahal na petrolyo. Malaki nila itong kabawasan sa inuuwi nilang kita sa pamilya, lalo't wala naman daw malaking aumento sa sahod at sirit din ang presyo ng iba pang bilihin. Masakit po sa bulsa bilang isang operator. Hindi naman po tumataas yung aming pamasahe. Talagang sakripisyo po lahat ng bagay. Tinitiis na lang po namin. Ano naman, ibaba nila yung presyo ng gasolina ngayon. Kasi lalong maghihirap yung mahirap eh. Lalo yung mga naghahanap buhay. Pinagabot kami. Itinalaga bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP si Lieutenant General Antonio Navarrete. Pinalitan niya si Romeo Bronner Jr. na inaasahan ng kanyang pagre-retiro ngayong araw. Ang iba pang detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Formal nang uupo bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines si Lieutenant General Antonio Navarrete ng Philippine Army. Inanunsyo ng Department of National Defense ang paghirang ni Pangulong Bongbong Marcos kay Navarrete na papalit sa magre-retiro ng si General Romeo Bronner Jr. Hahalili naman kay Navarrete bilang Commanding General ng Hukbong Katihan si Lieutenant General Donald Gumiran mula sa Western Mindanao Command. Ayon kay DND Secretary Gilberto Chodoro Jr., dapat taglayin ng susunod na AFP Chief ang mataas na standards na iiwan ni Bronner, ang unang AFP Chief na kukumpleto sa fixed 3-year term. Hindi dinadaan sa tapang yan eh. Nasa project management yan at saka execution ng mga plano. So and engagement sa mga counterparts, no? Kasi alliance natin malaki. So kailangan ang susunod na Chief of Staff magaling magpatakbo ng mga bagay-bagay. Bago naging pinuno ng Army, naging West Mincom Commander din ng Ranger na si Navarrete. Miyembro rin siya ng Philippine Military Bikis Lahi Class of 1990. Samantala, inilutang ni Chodoro na baka kunin muli sa gobyerno si Bronner na nakilala naman sa transition ng AFP sa external defense mula sa internal security. Gaya na magre-retiro, galing ulit sa hanay ng Army ang incoming AFP Chief na si Navarrete
kahit mas nakatutok ng depensa sa West Philippine Sea. Nakatakdang change of command sa Camp Aguinaldo na pamumunuan mismo ng Commander-in-Chief na si PBBM ngayong hapon. Para sa MBC TV Network News, ako si Daniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ikapitong araw ng impeachment trial, sumentro sa debate ng senator siblings, sina Senator Alan Cayetano at Senator Pia Cayetano kay House Prosecutor Representative Chel Jokno tungkol sa pagtimbang kung dapat ipasabina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. At sa huli, kinatigan ng Senado ang mosyon ng prosekusyon. Ang mga kaganapan tinutukan ni Arnold Herrera. Sa ikapitong araw ng pagdinig formal ng tinuldukan ng Senate Impeachment Court ang di umunay fishing expedition ng prosekusyon ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos payagan na hukom ang pagpapasabina ng bank records na magpapatunay sa di umunoy di maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. Kalmado pero naging mabusisi ang pagsiyasat ng Senate Impeachment Court sa petisyon ng prosekusyon na ipasabina ang financial records ng bise na magsisilbing ebidensya para sa ikalawang article of impeachment. Sa panig ni House Prosecutor Attorney Chel Jokno, mahalagang sabina sa mga ebidensya upang mabuo ang konteksto na magpapatunay na may naging anomalya nga sa yaman ng pangalawang Pangulo. Klarong-klaro po na sinabi mismo ng Korte Suprema na kailangan makita yung buong larawan hindi lamang po ng mga salin na final ng isang lingkod, kung hindi lahat ng kanyang kinita, both what we would call lawful and if there is, illegitimate income. Sa pagsisiyasat naman ni Senator Judge Pia Cayetano, inilutang nitong 1967 landmark case ng Stonehill versus Jokno kung saan idineklarang void ng Korte Suprema ang general warrants na kakambal ng fruit of the poison tree principle kung saan hindi may tuturing na admissible ang mga ebidensyang illegal na nakuha. Kung walang basihan yung paglabas ng ebidensya na yon, it is the fruit of the poison tree, then you cannot use it. So yun yung importante dito kasi I'm sure nakita nyo no sa korte kahit sabihin nyo pong sa mga legal drama na na-throw out. The case is thrown out because na-violate ang due process. Tugma ito sa punto ni Defense Counsel Attorney Michael Powa na bagaman espesipiko anila mga hinihinging dokumento ng prosekusyon, para na rin daw nilang hiningi ang lahat ng ebidensya. So in our view, Your Honors, while they took pains to specify each and every document, the truth of the matter is they're asking for everything. Dagdag pa ng depensa. Meron pong requirements bago tayo makapag-issue ng subpoena para maging valid yung subpoena na yon. At yun po yung napag-usapan natin nung nakarang linggo na definiteness, no, and relevance. Ngayon, yung twin requirements na yon para po sa pananaw ng depensa ay lacking in this case. If we were to compel and issue a subpoena against these AMLAC records, we're actually compelling the officials, no, to violate this very section of the law. And that is why we are saying na pagdating sa 8A, absolute po yan. Transactions do not equate to wealth. Transactions do not equate to net worth. Especially if tinatali natin siya sa SALN. Kinwestiyon din ni Senator George Cayetano ang umano'y kawalan ng ebidensya ng prosekusyon. Hindi daw pwede na yung kaso mo nakabase lang dun sa sasabihin mo dun sa kabila, labas mo nga lahat ng meron ka dyan. No, your case has to be built. Yung evidence mo has to be there. Ang alegasyong ito, pinabulaanan ni Jokno at sinabing ulat mismo ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang kanilang naging basehan para sa reklamo laban sa bise. Si Senator George Alan Peter Cayetano, diniretso naman si Jokno sa di umano'y fishing expedition ng prosekusyon. Pahayag na agad ding tinabla ng prosecutor. So anong makukuha natin if we grant all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that were not yet, hindi pa nakita ng House nung ang ginagawa lang po namin ay determinahin ang probable cause. So nagbabaka sakali din? Hindi po. No, kasi you said... Because there is basis for requesting for the So bank what will you records. see? You still don't know what you'll see? We are basing the request for the bank records on the evidence and information provided by the Anti-Money Laundering Council, which
appears to show that there were billions of pesos that went through the accounts Okay. of the Vice President during that Let's go period to of that time. If we bring Your Honor's logic to its conclusion, that would mean that the Committee on Justice would have to conduct a full-blown trial, get all the evidence at that level, so that we do not have to fish anymore when we get to this court. When that is not the contemplation of the procedure for impeachment under the I Constitution. won't Sa huli, maliban sa dalawang korporasyon, partially granted ang hiling ng prosekusyon na ipasabi ng bank records ng mag-asawang Duterte at Attorney Manscarpio. Desisyong nakaangkla sa kanilang kasal. The law is clear on the matter. The legal necessity of examining the financial records of Attorney Carpio is firmly cemented by the default property regime of absolute community of property governing his marriage to the respondent. Absent any proof of a different property regime governing their marriage, any funds deposited in the bank accounts of Attorney Carpio are legally presumed to form a single, indivisible mass of community property jointly owned with the respondent vice president. Because Philippine civil law legally merges their assets, properties, and income into a single absolute community, it is a legal and mathematical impossibility to determine the respondent's true net worth or lawful income without examining the bank accounts of her husband. Investigating Mr. Carpio's financial records is therefore not an unwarranted intrusion into a third party's privacy, but an absolute legal prerequisite in determining the actual aggregated wealth of the respondent. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sang-ayon sa saligang batas, ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na buksan ang tax records at bank statements ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa kahit wala ang utos ng Pangulo. Ito ang paliwanag ni dating Senate President Franklin Drilon sa gitna ng tagumpay ng prosekusyon na ipasabi na ang mga records ng bise. Ang iba pang detalye ihahatid ni Dustin Bayog. Kinatigan ng Senate Impeachment Court kahapon ang mosyon ng prosekusyon na ipasabi ng mga tax record, bank statement at AMLA records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. Kaugnay pa rin ito sa kanyang impeachment trial, lalo na sa Article 2 o Unexplained Wealth o hindi mapaliwanag na yaman. At ngayong inaprubahan nito, mabubuksan nga ba ang record ng pangalawang Pangulo? Paliwanag ni dating Senate President Franklin Drilon na sa kapangyarihan ng Senate Impeachment Court ang pagbubukas nito kahit pa wala ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May kapangyarihan ang Senado para buksan po kahit walang utos ng Presidente. Bakit po? Bakit po? Dahil sa ating saligang batas, ang pag nasampahan ng impeachment complaint, ang isang opisyal ay tungkulin po ng Senado, siya lang po, Senado lamang, ang may sole authority to try and decide. Giit din ni Drilon, kahit may kalayan pa ang kung sino na i-apel ang desisyon sa Supreme Court, nananatili pa rin ang sole power o eksklusibong kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na nakasaad sa ating saligang batas. Gayunpaman, sinabi ni Drilon na mahaba pa itong proseso upang masagot ang admissibility mula sa mga record ng pangalawang Pangulo. Dagdag niya, ito ay upang masiguro na hindi rin nalalabag ang karapatan ng pangalawang Pangulo pagdating sa data privacy. Ulitin ko lang, ang inuutos lang ng husgado, dalhin ang dokumento. Pagkatapos susuriin pa at pagkakaroon pa ng ruling dyan kung ito ba'y admissible in evidence. So yun po ang proseso. At kailangan ang prosesong ito, Jerry, Anthony, para po naman maproteksyonan ang karapatan ng isang mamamayan na hindi pwedeng buksan ang kanyang bank account at ito po yung mabigyan naman ng protection ng privacy rights. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinanggi ng kampo ni Leyte 1st District at dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng Office of the Ombudsman na ilang beses itong nagtangkang lumabas ng bansa. Sa panayam ng DZRH kay Attorney Ade Fajardo, ang legal counsel ni Romualdez, iginit niyang walang basehan ang sinasabi ni Remulla. Simulat sa pulanya ay hindi nagplanong umalis ang mambabatas at nagpahayag pang handa siyang harapin ang mga aligasyon sa kanya.
Sabi ni Fardo, labis silang nababahala sa mga inilalabas na impormasyon laban kay Romualdez na tila nais lang bumuo na maling pagnanaka o pananaw ng publiko. Siyempre, nagkakaroon tuloy ng perception yung ating mga kababayan na mukhang guilty si Congressman Romualdez dahil mapagtatangkang pagtakas, no? Kasi siyempre, dahil sa may presumption sa ating batas na flight is an indication of guilt, no? Na parang ebidensya na ikaw ay guilty or talagang meron kang pananagutan sa batas dahil ikaw ay nagtangkang umalis. Kinunde na naman ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pag-atake ng Chinese Coast Guard sa isang tauhan ng Philippine Navy. Pagtitiyak ng kagawaran, magsasagawa sila ng diplomatic action. Magbabalita si Karen Oyong. Tinawag na hindi katanggap-tanggap ng Department of Foreign Affairs o DFA ang naganap na pag-atake ng Chinese Coast Guard sa isang Philippine Navy personnel habang nasa karagatan malapit sa Ayungin Shoal na parte ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa reaksyon ng kagawaran matapos lapitan ng isang China Coast Guard Rigid Hull Inflatable Boat o RHIB, sakay ang tinatayang 8 katao ang BRP Sierra Madre na nakatindig sa naturang shoal at nagsisilbing outpost ng isang contingent ng military personnel ng Pilipinas ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ayon sa mga pahayag ng AFP, inikutan habang kumukuha ng mga litrato at videos ng naturang Chinese Coast Guard vessels ang BRP Sierra Madre na nag-udyok naman sa mga Philippine Navy personnel na sumakay sa 2 rubber boats at sinubukang kalmadong paalisin ang naturang CCG vessel. Ngunit sa kumakalat na videos online, nakita ang sinaktan ng isang CCG personnel ang isang Philippine Navy personnel nang paluin umano sa ulo gamit ang baton na naging sanhi ng injuries at damages sa rubber boat ng Philippine Navy. Ayon sa DFA, kasalukuyan silang nakikipag-ugnayan sa AFP at kumakalap ng karagdagang detalye ukol sa naturang insidente at nagbabala na asahan ang karampatang tugon o diplomatic action kaugnay ng naturang insidente. Para sa MBC TV Network News, ako si RH4 Karen Oyong ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagluluksa ang Philippine basketball community sa pagpanaw ng dating San Beda Red Lion at MPBL player na si John Vincent J.V. Gallego. Ito yung matapos masangkot sa isang aksidente sa NLEX. Narito ang report ni Mili Borja. Nasawi ang dating San Beda Red Lion, Gilas Pilipinas youth member at MPBL player na si John Vincent J.V. Gallego patapos masangkot sa isang aksidente sa North Luzon Expressway o NLEX noong Sabado. Ayon sa Mikawayan City Police, nabangga ang sasakyan ni Gallego sa isang concrete barrier habang pauwi siya ng Maynila. Kinumpirma rin ng kanyang pamilya ang kanyang pagpanaw sa pamamagitan ng social media. 28 taong gulang si Gallego. Bago ang kanyang pagpanaw, naglaro siya para sa Bicol Volcanoes sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL noong 2024. Kilala rin si Gallego bilang kasapi ng San Beda Red Lions na nagkampiyon sa NCAA Season 99 noong 2023. Bago lumipat ng San Beda, naging manlalaro siya ng National University Bulldogs sa UAAP Season 78 hanggang Season 82. Naging standout din siya sa Chiang Kai-shek College High School. Naging bahagi rin si Gallego ng Gilas Pilipinas Youth Team na namahok sa FIBA Asia Under-18 Championship noong 2016. Nagpaabot naman na pakikiramay ang National University at ilang dati niyang kakampi, kabilang sina Sean Ildefonso at Fran Yu na nagbigay pugay sa kanyang ambag sa loob at labas ng court. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa aming pagbabalik, bagong kaso ng pangaharas sa Philippine Navy sa Ayungin Shoal, sinadya umano ng China ayon sa AFP. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Tinawag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na pananadya ang pangaharas ng China sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng ilang tauhan ng Philippine Navy. Ang buong detalye tinutukan ni Edniel Parosa. Sinadyang i-provoke ng China Coast Guard ang mga sundalo nakaposte sa BRP Sierra Madre na nagresulta sa pinakabagong enkwentro sa Ayungin Shoal. Yan ay giniit ng Armed Forces of the Philippines matapos ang insidenteng ikinasugat ng 2 tauhan ng Philippine Navy nitong Hulyo 21.
Sa panayam sa Camp Aguinaldo, sinabi ni AFP Special Spokesman for the West Philippine Sea, retired Admiral Roy Vincent Trinidad, na intensyonal na lumapit ng 30 metro ang rigid hull inflatable boat ng CCG 21560 sa mga Pinoy. Ito ang unang beses na lumapit ng husto ang mga Chinese sa nakasadsad na barkong pandigma mula noong marahas na June 17, 2024 incident. Giti Trinidad, ginawa ito ulit ng mga Chino matapos silang mapahiya sa claim nila sa Batanes, maging sa pagpapalabas ng AI video na umahambing sa mga Pilipino bilang unggoy. In the recent past, hindi po siya nakadikit na ganito kalapit except on June 17, 2024. Meaning to say, this is an unusual event of coming close, taking pictures and videos. They were there to provoke us. Isa sa mga Pinoy ang nagtamo ng open wound sa ulo makarang paluin ng baton, habang isa pa ang nasaktan sa braso. Patuloy pang ina-assess ng Western Command ng mga pasyente kung kailangang i-evacuate ang mga ito sa ayungin. Nagpakita man ang kanilang bersyon ng video ang CCG. Hinamon sila ni Trinidad na ilabas ang buo nilang footage. Samantala, kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea, Department of National Defense at Department of Foreign Affairs ang nangyaring harassment sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers o DMW ang ship owners at manning agencies na iwasang bumiyahe sa high-risk at war-like areas kabilang ang Black Sea. Iginit ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na dapat tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga marino at ang kanilang karapatan na tumangging bumiyahe. Anya, hindi dapat madiscriminate sa kanilang future employment ang mga seafarers na tatangging bumiyahe sa high-risk areas at nararapat na tumanggap ng kompensasyon at libreng repatriation. Ginawa ng DMW ang pahayag kasunod ng pagkasawi ng 2 marino at ikinasugat ng 12 matapos atakihin ng drone ang sinasakyang barko sa Black Sea habang patungo ng Ukraine at Russia. Sa mundo ng P-pop, patuloy ang #History in the Making ng Global P-pop Kings SB19 matapos imbitahan sa isang Major League Baseball game para sa isang ceremonial first pitch. Kasabay din yan ay ang pag-unveil ng grupo ng kanilang international engagements para sa susunod na buwan. Ang mga detalye sa report ni James Galange. History in the making para sa global sensation P-pop Kings SB19 matapos maimbitahang bumato ng unang pitch sa Major League Baseball game ng Chicago White Sox at New York Yankees sa July 29. Sila na magiging kaunaw ng Pinoy group na naimbitahan sa isang ceremonial pitch kasabay na ng dating mga Pinoy icon na bumato na rin sa nasabing sporting event. Katulad ni the boxing legend Manny Pacquiao, Pinay actress Liza Soberano at ang komedyanteng si Joseph Glenn Herbert, also known as Jokoy. Ang naturang ceremonial first pitch ay nagsisilbing tradisyon na sa Amerika para bigyang pagkilala ang mga natatanging individual o grupo sa kani-kanilang larangan o sining. Samantala, kasabay niya na pinasilip na rin ng grupo ang kanilang magiging schedule para sa susunod na buwan para sa kanilang SB19 Global Promo Tour. Ito'y kung saan magkakaroon ng fan meet na pinamagatang I Was There Thanksgiving USA sa August 8 to 9 habang magpapasiklab naman sila sa Japan Summer Sonic Festival sa August 14 to 15 at fan meet ulit ng August 18. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni Angelica Cosme, ito si James Galaga ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.